Bago pa man magsimula ang laban ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets, mainit na agad ang usapan matapos ang matinding banat ni Charles Barkley sa Lakers. Sa isang live discussion, diretsahan niyang sinabi na siguradong matatalo ang Lakers sa larong iyon. Ayon kay Barkley, "The Lakers are going to lose this game tonight. Guarantee. This little pretty girl wearing a LeBron jersey is going to be crying in 2 hours." Isang pahayag na agad kumalat online at nagbigay ng dagdag na pressure sa Lakers bago pa man magsimula ang laban. Pero matapos ang game, ibang kwento ang nangyari. Hindi lamang nanalo ang Lakers laban sa Nuggets, kundi pinakita rin nila na kaya nilang makipagsabayan sa isa sa pinakamalakas na team sa liga. Sa mismong laro, malinaw na may malaking adjustment ang Lakers, lalo na sa depensa. Isa sa pinakanapansin ay kung paano nila kinontrol ang galaw ni Jamal Murray. Kilala si Murray bilang isa sa pinakamapanganib na scorer ng Nuggets, lalo na kapag laban sa Lakers. Pero sa pagkakataong ito, tila hindi siya nakahanap ng rhythm dahil sa matinding depensa ni na Marcus Smart at Jake LaRavia. Halos bawat possession ay may nakadikit na defender sa kanya at kitang-kita na nahihirapan siyang makahanap ng open shot o makagawa ng play para sa kanyang team. Para sa ilang fans at analysts, parang bumalik kay Murray ang nangyari sa kanya laban sa Minnesota Timberwolves noong nakaraang playoffs, kung saan pinagtutulungan din siya sa depensa at halos hindi makapurma sa court. Ngayon, tila ginamit ng Lakers ang parehong strategy: aggressive defense, physical pressure, at limitadong space para makagawa ng plays. Dahil dito, hindi nakapag-anga si Murray tulad ng mga nakaraang laban niya kontra Lakers. Samantala, kahit na nakuha ng Lakers ang panalo, may ilang kritiko pa rin na hindi kumbinsido. Matapos ang laro, sinabi ni Barkley na parang tsamba lamang daw ang nangyari. Para sa kanya, hindi pa rin ito sapat para sabihing tunay na mas malakas ang Lakers sa matchup na ito. Dagdag ba rito ang reaksyon ni Shaquille O'Neal tungkol sa isang kontrobersyal na parte ng laro kung saan kinailangan ng Lakers na sadyang i-miss ang free throw para mapunta sa overtime ang laban. Ayon kay Shaq, "If you have to rely on that, you're not going to win and not being a contender. I'm used to playing for coaches who wouldn't be happy with that game. You up 15 at home, you have to beat them by 15. Para kay Shaq, kung tunay na contender ang isang team, hindi dapat umabot sa ganitong sitwasyon ang laro, lalo na kung may malaking lamang nasa score. Pero kung titingnan naman sa ibang anggulo, may mga fans na nagsasabi na bahagi lang ito ng basketball strategy. Minsan, kailangan talagang gumawa ng ganitong desisyon para manatiling buhay ang pagkakataong manalo sa laro. Sa huli, ang pinakamahalagang resulta ay ito: nanalo ang Lakers laban sa Nuggets sa kabila ng mga negative prediction bago ang laro. Pinakita rin nila na kaya nilang pigilan ang isa sa pinakamahalagang player ng Denver na si Jamal Murray sa pamamagitan ng matinding depensa. Ngunit sa kabila ng panalong ito, may mga tanong pa rin tungkol sa consistency ng team at kung kaya ba nilang ulitin ang ganitong performance sa mga susunod na laban. Ngayon, ang tanong sa inyo mga ka-Bench Reaction PH, para sa inyo, tsamba lang ba talaga ang panalo ng Lakers gaya ng sinabi ni Charles Barkley? O ito na ang patunay na kaya nilang makipagsabayan sa Denver Nuggets? I-comment nyo ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Bench Reaction PH.